Okay mga kamatis, mga kaibigan, panoorin na natin si Banat Bay. Halikan ang behind ni Robin Padilla dito. Okay, so Banat Bay, sino ba yung may kasalanan? Tayong mga Pilipino, Oh, masyado ho tayong maaarte. oh, ba't Yung tayo alam mo yung maarte? parang feeling gentleman, feeling banal na to the point na ayaw nang pag-usapan yung mga ganitong issue. Okay, bago tayo magsimula dito, I'm issuing a challenge sa'yo, Banat Bay. Magtagpo tayo, magkita tayo sa mata. Siyempre ayoko sa platform mo, dun sa gitna lang tayo at magkaroon tayo ng friendly debate tungkol dito sa issue na to. Kasi ang sinasabi niya dito kasi medyo mahaba yung litanya niya eh. Pero yung gist nung sinasabi niya is eto yung problema ng everyman and Robin Padilla is just speaking for everyman or dun sa common na tao na eto yung mga malalapit sa bituka na issue na hindi pinag-uusapan at yung mga technical na terms, inflation, ganito ganyan, yun yung pinag-uusapan ngayon. Nagulat lang ako kasi parang hindi naman kasi komplikado yung issue na to kung tutuusin mo at meron kang respeto sa kapwa mo. Pag sinabi ng babae na ayaw niya makipagtalik, hindi mo pwede siyang sabihin. And he even goes beyond of saying na pera yung issue talaga rito. I kid you not. Eto muna yung gaslight niya kasi nang gaslight muna siya eh. Na napaka-importante nito. Bakit? Alam niyo kung ba? Minsan kasi, tayong mga Pilipino, masyado ho Tayong tayong mga Pilipino. maaarte. Bakit? Yung alam mo yung parang feeling gentleman, feeling banal na to the point na ayaw nang pag-usapan yung mga ganitong issue. Well, hindi naman sa hindi pinag-uusapan yan. May sex education naman sa eskwela. Okay, and hindi lang yon sa GMRC kasi, which lahat ng tao ay assuming na kapag ikaw ay merong any form of schooling ay ituturo sa iyo yung salitang respeto. Kasi yung bottom line kasi ng kahit anong bagay na gusto mong gawin sa kapwa mo is consent. Halimbawa, gusto mong humiram ng isang gamit, you ask permission, you ask for consent. Ganon din dito sa pagtatalik. Okay? Banat Bay, kailangan ng consent doon. So what is hard to understand sa mga ganon? Even if hindi ka nakapag-aral ng malalim ng malalim na kolehiyo or hindi ka nakapag-high school or kahit hindi ka nakapag-elementary, hindi ba yun ang unang ituturo sa inyo ng magulang at or dili kaya ng relihiyon mo ang salitang respeto? Yun. Ngayon kasi, sinasabi rin niya dito sa ano niya, kasi mahaba ito eh, 10 minutes and 51 seconds to. And I did break it down for you. Sinasabi niya rin kasi dito na in out of context daw natin si Robin Padilla. Kasi nga, si Robin Padilla was just speaking for every man. Hindi naman sa hindi niya alam yung sinasabi niya. Okay, so, kumbaga, ang may kasalanan talaga daw dito talaga ay yung mga kagaya mo at kagaya ko na naintindihan yung sinabi niya. And even si Kapunan, si Attorney Kapunan, was so irked off kasi si Robin Padilla was parang napaka-unbecoming of a senator kasi yung kanyang pagkakasabi. And naiintindihan ko naman yung position dito ni Banat Bay kasi fundamentally si Robin Padilla kasi ay isang DDS. Eh, di ba DDS din yan? Kaalyado niya yan. So malamang yung position niya is positive para kay Robin Padilla. Now, let's move on to dun sa mga medyo extreme na ano niya, na sinasabi niya rito. Sa bandang gitna yan. Ito. Okay, go. Sila eh. Ang problema ho, yung mga nasa baba na wala namang pera, wala namang How silang ridiculous this is. kabit. Sikaw mo Kasi yan. hindi naman nila kayang kumabit. Nagiging problema yan, nagiging away yan. Nagiging minsan nagdudulot pa ng violence yan. Yun nga yung iniiwasan dito eh. Paano mo i-educate yung masa? 'Di ba? Kasi it seems to me na yung mga karamihan sa mga Filipino, siguro mas maganda na iput natin kaysa hindi nila alam yan, is kulang sa edukasyon. And looking at the senator, ang isang senador dapat sila yung nagsisilbing role model sa mga constituents nila or dun sa mga bumoto sa kanila
na sa mga supporters nila na eto dapat yung ginagawa ko. Ako po si Robin Padilla, dapat ganun siya. Alam nyo, kami ni Mariel, kapag po ayaw niya, talagang hindi ko pinipilit. Paano po yung mga ibang tao na hindi ganito yung position? Hindi naman ganun yung sinabi ni Robin Padilla, di ba? Ang sabi ni Robin Padilla na ganun, and I quote, may sexual rights daw ang pag ikaw ay kinasal. Archaic, makaluma at sinauna yung ganong klaseng isipin. Ngayon, hindi ako lawyer pero I do love reading research papers pagdating dito. And we have read a research paper na sinasabi na yung yung marital rape na tinatawag is very common. And hindi na underreported yan kasi yung babae, hindi niya alam yung karapatan niya sa ganito. When in fact, dapat yung lalaki mismo ang may common sense na kapag sinabi ng asawa mo na hindi, it means no. Naintindihan mo ba, Banat Bay? You are defending actually marital rape sa ginagawa mo. Gets mo? Sa paghalik mo sa tumbong ni Robin Padilla ng sagad na sagad, hindi mo iniisip yung consequence ng sinasabi mo. Ganyan ka nakakadire, okay? Okay lang sana kung defend mo yung mga amo mo na sa mga Duterte. I can live with that eh. Pero this is something that it's guttural. Alam mo yung parang putang ina na itong hayop na to ah. Hindi ka ba hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Napaka clear cut ng position ni Robin Padilla na hindi niya alam yung alam mo yon, you will never, if you are a public official, say that you have some form of sexual right sa kahit sinong tao. Especially if yung napaka-simple lang naman nung no means no. Every senator knows about that. 'Di ba? Anyway, tuloy na natin 'to. Kaya nga mabuti yung tinatanong ni Senator Padilla. Yan. Hindi naman niya po tinatanong yan para sa sarili niya. Hindi. Mali ka doon. Yung pagkaka-frame niya sa tanong is okay sa ganito kasi, halimbawa si Risa Hontiveros yung nagtanong ng ganyan. Most likely, ang gagawin ni Risa Hontiveros, i-frame niya muna na Attorney Kapunan, di ba po, ganun niya sisimulan yon. Di ba po, yung pong pamimilit sa pagtatalik na mag-asawa ay hindi po totoo. Ganun magsalita si Attorney Risa Hontiveros eh. Senator Risa Hontiveros. Hindi po ba mali? Gaganon pa yon. Hindi po ba mali na pilitin ang asawa sa pagtatalik? Ganun niya i-frame. Nakita mo kung yung iba, yung nuance ng language ni Hontiveros versus ni Padilla sa ganitong issue. Si Robin Padilla, hindi kasi may sexual rights ang isang mag-asawa and may mga urges. Paano kung yung 30 minutes, yung hindi mo talaga mabaliw? So, yung isa is coming from in a space of careful language. Yung lingwaheng ginagamit halimbawa ni Senator Risa, and this is actually really true kasi merong naalala nyo ba yung kapihan yung kay Senyor Aguila na hearing niya, she was very careful with every word that she said in that 3-hour 4-hour session na yon. 'Di ba, kinover natin dito sa channel na yon. Pero si Robin Padilla sobrang niyang brusque, crass magsalita. Hindi man lang finilter yung salita in such a way na baka ma-misinterpret yon ng common man na hindi si Sir Robin pala. Oo nga, may points si Sir Robin, nakakatawa nga yung batas. Netflix, hindi ganun, dapat may sexual rights. Pwede kasing ma-interpret yon ni normal man. Imbis na ang gawin mo is maging black and white ka, hindi po ba mali? Ganun mo i-frame kasi yes or no na lang yung sagot doon eh. Wala nang in between eh. Anong sinagot ni Attorney Kapunan? Sinabihan niya ng tanga yung tanong, and Netflix and counseling. Nakita mo yung framing naging sagot ni Attorney Kapunan sa kung paano binato ni Robin Padilla yung tanong. 'Di ba nagalit siya because the questioning is disgusting.
is a question of someone who doesn't really have hindi updated sa karapatang pantao ng mga babae. Naintindihan mo, Banat Bay? Sa bagay kasi alam mo, maiintindihan ko din in a way na kung bakit parang hindi ito ganun ka-importante sa'yo. I mean, di ba, naging manager ka ni Mocha Uson, di ba? Si Mocha Uson nung araw is, ang linyahan niya is sex guru. So, yung mga ganitong topic sa kanila, parang basic to or hindi ito binibigyan ng importansyang totoo. Pero for every man, whether mayaman or mahirap, no means no. Ang hindi ay ibig sabihin hindi. Banat ba, you are a disgusting person. Alam mo yun? Sobra yung paghalik mo sa puwet ng mga Duterte. Ngayon naman kay Robin Padilla, na mali na nga, kinakampihan mo pa. Grabe, tol. Ano susunod niyan? Grabe talaga alam mo yung tiwa, di ba? Yung gitna ng butas ng puwet, yun ang talagang hinihimod niya dito eh. Anyway, mga kamahal sa mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin. Magkita tayo sa mata, Banat Bay, mga lod.